Marshall Peak, Kabanata 5265. Iwagayway ang puting watawat. Biglang sinabi ng disipulo mula sa Myriad Demons Cave Heaven. May ilang Black Ink Clansmen na dumarating mula sa Great Evolution Pass. Ilan sila? Ang 7th Grade Master, nakababalik lang sa lugar na ito, ay nag-aalalang tanong. Magiging masamang balita sa humans sa tuwing umalis ang Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass. Sa tuwing gagawin nila iyon, magkakaroon ng labanan sa North-South Army, kahit na ang kalaban ay palaging matatalo. Sa makatuwid, ang 7th Grade Master ay kinabahan ng malaman na ang ilang Black Ink Clansmen ay umalis sa Great Evolution Pass. Ang 7th Grade Master mula sa Myriad Demons Cave Heaven ay sumagot. Mayroon lamang ilang dosina sa kanila. Napaangat ang noo ng 7th Grade Master na may berdeng damit. Mukhang tama ang haka-haka ni Senior Mi. Mukhang sila ang mga sugo ng Black Ink Clan. Dahil hilingin sa kanila na subaybayan ang Great Evolution Pass, sinabi ni Mi Jinglun sa kanila ang dahilan kung bakit kailangan nilang gawin ito. Katulad ni Li Xing, dati silang naguguluhan. Ang alitan ng dugo sa pagitan ng dalawang lahi sa Black Ink battlefield ay halos hindi malulutas. Palagi silang nakikibahagi sa isang buhay at kamatayang labanan sa tuwing sila ay mag-aaway, kaya walang mga sugo na naipadala sa kabilang panig noon. Inisip nila na ang ganoong bagay ay malabong mangyari. Gayunpaman, dahil sinabi ito ni Mi Jinglun, hindi sila mangangahas na pagdudahan ito. Ngayon, ilang dosenang Black Ink Clansmen ang talagang darating mula sa Great Evolution Pass, at maliwanag na hindi sila naghahanap ng gulo. Ang tanging makatwirang paliwanag ay sila ang inaasahang mga sugo. Kumikilos ba tayo ayon sa plano? Nagtaas ng kilay ang 7th Grade Master mula sa Myriad Demons Cave Heaven. Tumango ang 7th Grade Master na may berdeng damit. Gayunpaman, hindi kami sigurado kung gaano karaming mga feudal lord ang mayroon. Kung napakarami sa kanila, maaari tayong magdusa sa halip na isang kabiguan. Ang 7th Grade Master mula sa Myriad Demons Cave Heaven ay ngumisi. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Senior Mi, kahit gumawa kami ng hakbang, wala silang lakas ng loob na lumaban. Walang dapat ikabahala kahit na mayroong mga territory lords sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sa kanila, wala pa kaming ideya tungkol sa kahihinatnan ng digmaan sa Royal City. Tumango ang dalawa, pagkatapos ay i-activate ang kanilang secret techniques para matakpan ang kanilang mga figure at itago ang kanilang mga aura. Kasabay nito, nagpadala sila ng mensahe pabalik sa pasulong na base. Hindi nagtagal, ilang mga human warships ang lihim na nagtakda upang tambangan ang mga kaaway. Pagkatapos umalis mula sa Great Evolution Pass, sumugod ang ilang dosenang Black Ink Clansmen at inabot lang sila ng halos kalahating araw bago sila nakarating sa isang lugar malapit sa asteroid field. Sa puntong ito, madaling malaman ng mga tao kung gaano kalakas ang mga Black Ink Clansmen na ito. Iilan lamang ang mga feudal lords, habang ang iba ay pawang high-grade Black Ink Clansmen. Walang mga territory lords ang naruroon. Tila talagang takot sa kamatayan ang territory lords. Halatang nag-aalala sila na sasalakayin sila ng mga tao kapag sila ay biglang dumating. Sa makatuwid, nagpadala muna sila ng ilang feudal lord upang subukan ang tubig. Dahil wala kahit isang territory lord, ang mga tao na nagtatago sa malapit ay naging komportable. Nang malapit nang dumaan ang Black Ink Clansmen sa mga asteroid, nag-activate ang array sa warships. Kasabay nito, ang mga secret technique at ang kapangyarihan ng mga artifact ay nagpaulan sa mga Black Ink Clansmen na ito. Ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay biglang sumabog. Dahil sa matinding panganib, ang mga Black Ink Clansmen na ito, na natatakot na sa simula, ay natakot. Nataranta, nagmadali silang naghiwa-hiwalay. Gayunpaman, sa ilalim ng matinding barrage, ang mga Black Ink Clansmen na ito ay hindi nakaligtas sa kasawian. Sa isang iglap, kalahati sa kanila ang namatay. Bago pa man sila makapagpatatag ng kanilang mga sarili, ang human warships ay nagsiwalat ng kanilang mga sarili. Ang 7th Grade Heaven Opening Realm Masters ay tumalon at hinihagis ang kanilang mga secret technique sa mga kalaban. Ang feudal lord na munguna ay nahihirapang umiwas sa mga pag-atake habang sumisigaw. Teka, hindi tayo nandito para makipag-away. Iniutos sa amin ng territory lord Hongdi na pumunta rito para sa usapang pangkapayapaan sa inyong lahat. Ang kanyang malakas na boses ay umalangaw-ngaw sa kawalan. Natural, ang mga sundalo ng tao ay hindi nag-abala na tumugon sa kanya at itinuring ang kanyang mga salita bilang walang kaparirikan. Tila tulad ng inaasahan ni Mi Jinglun, ang mga Black Ink Clansmen na ito ay hindi maglalakas loob na mag-counter-attack kahit na sila ay atakihin. Dahil dito,
ang mga tao ay naging mas malupit sa kanilang pag-atake. Ang mga mahihirap na feudal lord na ito ay nakaligtas sa ilang sagupaan sa North-South Army, kaya masasabing sila ay mga elite sa Black Ink Clan. Gayunpaman, sa sandaling ito, maaari lamang silang umiwas sa kahihiyan. Ang mga bagay ay lalala lamang kung patuloy nilang iniiwasan ang mga pag-atake, at sa oras na napagtanto ng mga feudal lord ito na ang sitwasyon ay hindi na may iligtas at gustong mag-counterattack, huli na ang lahat. Isang tasa na lang ng tsaa ang lumipas mula nang magsimulang umatake ang mga sundalo ng tao, ngunit ang ilang dosenang Black Ink Clansmen na ito ay muntik nang maalis. Bago siya mamatay, ang Black Ink Clansman sa harapan ay bumulalas. Nandito talaga kami para pag-usapan ang kapayapaan. Ang mga tao ay hindi kailanman tumugon sa kanya mula pa noong una, kaya labis siyang nagalit hanggang sa kanyang kamatayan. Bagamat alam nila na ang mga Black Ink Clansmen na ito ay talagang nandito para sa isang peace talk, walang sinuman sa mga tao ang naawa sa kanila. Iyon ay dahil alam nila na ang mga Black Ink Clansmen na ito ay malamang na pumatay ng mga tao noon pa. Sa mga dingding ng Great Evolution Pass, ang Territory Lords ay nakatayo sa tabi ng isa't isa habang nakatingin sila sa malayo. Nang makita nilang ang ilang dosenang Black Ink Clansmen ay napatay lahat, naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Kahit na medyo sigurado sila na ang mga Black Ink Clansmen na ito ay mapupunta sa isang kakilakilabot na kalagayan, wala sa kanila ang umasa na ang mga tao ay magiging napakalupit. Sa sinabi nito, ang kinalabasan ay hindi nakakagulat. Nagkaroon ng alitan ng dugo sa pagitan ng dalawang lahi na umabot sa hindi mabilang na taon. Kapag ang isang panig ay biglang gustong magsalita ng kapayapaan, ang kabilang panig ay tiyak na hindi madaling maniwala sa kanila. Inaasahan na sisalakay na lang sila. Ito ay para sa kadahilan ng ito na ang Territory Lords ay hindi nagpakita sa unang pagtatangka. Nagpadala lamang sila ng ilang feudal lords at high-grade Black Ink Clansmen bilang pagsubok. Ang sitwasyon ay tila mas mahirap kaysa sa kanilang naisip. Malungkot na sinabi ni Hongdi. Sa ganoong sitwasyon, mayroon ba sa inyo ang may solusyon? Sa pinakamababa, kailangan nating makipag-ugnayan sa humans bago natin isipin ang tungkol sa usapang pangkapayapaan. Kung hindi sila makapagbukas ng dialogue sa humans, walang saysay na magpadala ng mas maraming Black Ink Clansmen. Natahimik ang Territory Lords. Ang insidente kanina ay nagpakita na ang humans ay agad na sisalakay kapag nakita nilang umalis ang Black Ink Clansmen sa Great Pass. Walang kuwang para sa komunikasyon, kaya paano nila dapat pag-usapan ang anumang bagay. Nang malaman nila na ang kanilang mga kapatid sa Royal City ay natalo at ang Royal Lord ay lubhang nasugatan, sila ay lubos na nataranta. Sa nakalipas na 100 o higit pang mga taon, sinasalakay ng mga sundalo ng tao ang Royal City kada 20 taon. Alam ito ng Black Ink Clansmen mula sa Great Evolution Pass. Pagkatapos ng lahat, ito ay madaling magpadala ng impormasyon sa pamamagitan ng Black Ink Nests. Sa paglipas ng mga taon, kahit na ang mga mula sa Royal City ay palaging dumaranas ng ilang pagkalugi sa bawat pakikipag-ugnayan, ang mga pagkalugi ay hindi kritikal. Ang Royal Lord at ang Old Ancestor ay magkatugma, na walang kakayahang pumatay sa isa. Sa makatuwid, nagtaka sila kung bakit biglang naging masama ang sitwasyon sa Royal City. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman nilang itinago ng Human Old Ancestor ang katotohanang makakabawi siya ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sa paglipas ng mga taon, paulit-ulit niyang pinalala ang mga pinsala ng Royal Lord, hindi kailanman binigyan siya ng oras upang ganap na gumaling, habang siya ay ganap na gumaling. Sa wakas, pagkatapos ng 100 taon ng pagpaplano, ibinagsak niya ang pagkukunwari at pinilit ang Royal Lord na tumakas pabalik sa Royal City sa kahihiyan. Bagamat ang mga sundalo ng tao ay bumalik sa kanilang pasulong na base, ang mga bagay ay hindi maganda sa panig ng Royal City at ang mga mula sa Great Evolution Pass ay nag-aalala na ang Royal City ay talagang mawawasak ng mga tao. Pagkatapos, nakatanggap sila ng isang balita na ikinasindak nila. Halos 10 araw matapos ang mahusay na labanan, umalis ang Human Army sa forward base kung saan sila nag-garrison sa loob ng mahigit 100 taon at tumungo sa direksyon ng Great Evolution Pass. Iyon ay ilang nakakagulat na balita. Mayroon ng Human Army sa pintuan ng Great Evolution Pass, isa na pumipigil sa kanila na umalis sa lugar na ito sa maraming pagkakataon. Kung ang mga human soldiers mula sa Royal City ay sumali sa kanila, ang Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass ay mapapahamak. Higit pa rito, ang Old Ancestor ay kasama ng paparating na Human Army. Masasabing sa sandaling magsanib puwersa ang Human Army, tiyak ang kamatayan para sa Black Ink Clansmen mula sa Great Evolution Pass. Ang mga Territory Lord ay lahat ay hindi mapaniniwalaan na nataranta.
Sa kabutihang palad, may utos mula sa Royal City na nagsabi sa kanila na lumikas sa Great Evolution Pass. Bagamat ayaw ni Hongdi na iwanan ang kanyang teritoryo, magagawa lamang niya ito upang mailigtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang gumawa ng paraan para makaalis sa Great Evolution Pass. Sa paglipas ng mga taon, agad na maaalerto ang humans sa sandaling kumilos ang Black Ink Clan. Sa makatuwid, kung padalos-dalos silang umalis sa Great Evolution Pass, maaaring hindi maintindihan ng mga tao ang kanilang mga intensyon, at pagkatapos ay hindi maiiwasan ang isang labanan. Matapos pag-isipan ang isyo, napagpasyahan ng Territory Lords na ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian ay ang makipag-ayos muna ng pansamantalang tigil putukan sa humans. Iyon ang dahilan kung bakit pinaalis ang ilang dosenang Black Ink Clansmen. Para sa kanila, nagkaroon sila ng kalamangan na malaman ang mga bagay na hindi alam ng mga tao. Alam nila kung ano ang nangyari sa Royal City habang maaaring hindi ito alam ng mga tao. Sa makatuwid, maaari nilang gamitin ang kalamangan na ito upang makamit ang kanilang layunin. Kung nalaman ng humans na ang mga mula sa Royal City ay natalo, at na ang isang fleet ng human warships ay darating upang sumama sa kanila, maaaring hindi sila handang pag-usapan ang kapayapaan. Mula sa pananaw ng mga tao, isang matalinong hakbang na pigilan ang Black Ink Clansmen na umalis sa Great Evolution Pass at hintayin ang pagdating ng kanilang mga reinforcement bago magsanib puwersa at lipulin sila. Sa makatuwid, ang isang usapang pangkapayapaan ay kailangang isagawa at tapusin bago ang mga sundalo ng tao mula sa dalawang panig ay nakipag-ugnayan. Kung hindi, ang Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass ay mapapahamak. Sinulyapan ni Hongdi ang mga tahimik na Territory Lord na ito at isinumpa sila sa kanyang isipan, iniisip na lahat sila ay walang silbi kapag kailangan ang kanilang tulong. Kaya naman, maaari na lamang niyang bumaling sa kanyang 8th grade Black Ink disciple. Jochi, dahil ikaw ay tao, mayroon ka bang mungkahi upang harapin ang sitwasyong ito? Nakita ang Black Ink strength na umiikot sa paligid ng 8th grade Black Ink disciple na pinangalan ng Jochi. Ang kanyang leeg ay puno ng mga abscess kung saan makikita ang itim na nana na lumalabas. Hindi lang nakakatakot ang itsura ng taong ito, mabaho rin ang katawan nito. Para siyang bulok na bangkay. Ang kanyang amoy ay hindi maaaring ihiwalay gamit ang anumang secret techniques, kaya lahat ng Black Ink Clansmen at ang iba pang 8th grade Black Ink disciples ay nanatiling malayo sa kanya. Nang marinig ang tanong ni Hongdi, yumuko si Jochi at sumagot. Sir, noong bata pa ako, nagkataon na gumala ako sa isang universe world kung saan nakita ko ang dalawang human army na nag-aaway sa isa't isa. Kapag gustong sumuko ng natalong panig, magpapadala sila ng grupo ng mga tao sa kabilang panig na nagwawagayway ng puting bandila. Nang makita ng mga tao sa kabilang panig ang puting bandila, alam nilang hindi maglulunsad ng pag-atake. Bakit hindi natin subukan iyon? Nagtataas ng puting bandila. Nagulat si Hongdi dahil hindi pa niya ito narinig. Isa pang Territory Lord ang nagtanong sa sarili niyang 8th grade Black Ink disciple. Totoo ba iyon? Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, sumagot ang 8th grade Black Ink disciple. Narinig ko na ito noon pa. Gayunpaman, ang bawat universe world ay may sariling natatanging kaugalian, kaya maaaring hindi ito isang tanda na tinatanggap ng lahat. Hindi ako sigurado kung magiging epektibo ito sa mga sundalo ng tao doon. Tumanggo si Hongdi. Susubukan naming malaman kung epektibo ito. Bigyan mo ako ng puting bandila. Kasunod ng kanyang utos, nagsimulang maghanda ang Black Ink Clansmen. Ilang sandali pa, isang puting bandila ang ginawa. Ang puting bandila ay tunay na napakalaki, na parang nag-aalala sila na hindi ito makikita ng mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang grupo ng Black Ink Clansmen ang umalis mula sa Great Evolution Pass. Itinaas ng Feudal Lord sa unahan ang puting bandila at tumungo sa pasulong na base ng North-South Army habang nakakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pangamba. Sa monitoring asteroid, nakita agad ng dalawang 7th grade masters na nagal-inang ng I-Secret Techniques ang bagong grupong ito. Ang 7th grade master mula sa Myriad Demon's Cave Heaven ay hindi napigil ang mapahalakhak. Papunta sila na may dalang puting bandila. Aatake ba tayo? Paano kung pupunta sila na may dalang puting bandila? Patayin mo na lang silang lahat. Isang squad leader ang nagtaas ng manggas habang handa siyang pumatay. Sa palagay ko ay hindi magandang ideya iyon. Umiling ang 7th grade master, na responsable sa pagpasa ng impormasyon. Nilinaw ng mga nakatataas na kailangan nating makipag-ayos sa Black Ink Clan. Makatwiran para sa atin na sabihin na hindi natin alam ang kanilang intensyon noong pinatay natin ang kanilang unang grupo ng mga sugo, ngunit ngayon na gumawa sila ng ganoong kapansin-pansing kilos,
na nagwawagayway ng isang higanteng puting bandila, maaari naming masira ang mga plano ng Army Commanders kung kami gumawa ka pa rin. Marshall Peak, Kabanata 5266. Isang angkop na lugar. Ang isang nasulok na hayop ay susuko sa lahat ng mga gastos kung ito ay itulak sa isang walang pag-asa na sitwasyon, gaano man ito kaiya-hiya. Kanina, pinatay ng humans ang isang grupo ng Black Ink Clansmen, na ayos lang kung ang gusto lang nila ay sirain ang kalaban. Gayunpaman, kung paulit-ulit nilang pinatay ang mga sugo ng Black Ink Clan at aalisin ang anumang pag-asa ng negosasyon, magiging kapahamakan din iyon para sa kanila. Sa makatuwid, nang marinig ang sinabi ng 7th grade Heaven Opening Realm Master, ang iba ay tumango bilang pagsang-ayon. Makikipag-ugnayan ako sa kanila. Pagkasabi nito, lumabas ang 7th grade master mula sa kanyang pinagtatagwan, tumayo doon sa kawalan, at mapanghusgang tumingin sa grupo ng Black Ink Clansmen. Mula sa malayo, nakita ng feudal lord na sa harapan ang 7th grade master na ito. Sa una ay nababalisa siya, ngunit nang makita ang mga kilos ng tao, bahagyang nakahinga siya ng maluwag. Nakita niya ang nangyari sa naunang grupo ng kanyang mga angkan. Kaya naman, pagkatapos gawin ang gawain, nag-alala siya na siya ay mapahamak din tulad nila. Gayunpaman, dahil ang isang tao ay handang magpakita at hindi agad umatake, nangangahulugan ito na nalaman na nila ang kanilang mga intensyon. Ngayon, tila talagang kapaki-pakinabang ang pagtataas ng puting bandila. Makalipas ang kalahating araw, kasama ang mga feudal lords na nangunguna, ang mga Black Ink Clansmen na ito ay dumating sa isang lugar malapit sa asteroid. Isang 7th grade master lang ang nagpakita sa panig ng humans habang ang iba ay nanatiling nakatago sa malapit. Sa kabila ng pagiging nag-iisa, ang tao na ito ay nagbigay ng dominanteng hangin. Ang mga Black Ink Clansmen na ito ay huminto sa isang lugar na 100,000 kilometro ang layo mula sa 7th grade human. Ang feudal lord, na may hawak na puting bandila, ay nagbigay ng pahiwatig sa 7th grade Black Ink disciples sa tabi niya. Ang huli ay humakbang pasulong at ikinuyom ang kanyang kamao. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo, brother? Sinulyapan ng 7th grade master itong Black Ink disciple at nagpakawala ng buntong hininga. Binati niya ito pabalik at sumagot. Clear Mind Cave Heaven, Mutianzang. Hindi siya magiging magalang kung ito ay isang Black Ink Clansman na nagtanong sa kanya ng tanong na ito. Gayunpaman, ang nagsalita ay isang Black Ink disciple. Ang kanyang hitsura ay nagmumungkahi na hindi na siya maliligtas, ngunit siya ay dating tao, kung tutuusin. Hindi siya kusang napinsala ng Black Ink strength. Sa tuwing makakatagpo ang mga tao ng mga Black Ink disciples sa larangan ng digmaan, hindi sila magdadalawang isip na patayin sila. Iyon ay dahil ang kamatayan lamang ang pinakawalan para sa mga Black Ink disciples na ito. Gayunpaman, sa ganoong sitwasyon, hindi nararapat para sa 7th grade master na ito na bigyan sila ng malamig na balikat. Ang Black Ink disciple na ito ay dating bahagi ng human race, at nakipaglaban siya sa Black Ink clan sa larangan ng digmaan noon. Ang namumunong feudal lord ay tila isang matalino habang hinahayaan niyang magsalita ang Black Ink disciple na ito habang siya ay nanatiling tahimik. Walang alinlangan na ito ay isang matalinong desisyon. Tumango ang 7th grade Black Ink disciple. Great Evolution Pass, Lian Shu. Nang hindi umiikot sa paligid, nagtanong si Motian Zhang. Bakit pumunta dito ang Black Ink Clan, na nagwawagayway ng puting bandila? Sumagot si Lian Shu. Senior brother, ang Black Ink Clan ng Great Evolution Pass ay gustong magsagawa ng peace talks sa humans. Ang dahilan kung bakit mayroon kaming puting bandila sa amin ay upang ipakita ang aming katapatan. Isang usapang pangkapayapaan. Itinaas ni Motian Zhang ang kanyang noo, na parang nagulat. Ang awayan ng dugo sa pagitan ng dalawang lahi ay hindi malulutas. Sa tingin mo ba maniniwala kami na gusto mong biglang pag-usapan ang kapayapaan? Sumagot si Lian Shu, hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi. Ang mahalaga ay kung paniniwalaan ito ng Army Commanders at Division Commanders. Karaniwang ipinahiwatig niya na ang 7th grade master na ito ay walang karapatan na magpasya kung paano haharapin ang usapin. Tumitig sa kanya si Motian Zhang at ngumuso. Dapat sabihin na ang Black Ink Clan ay gumawa ng tamang desisyon sa pamamagitan ng pagpayag sa isang Black Ink disciple na harapin ang bagay na ito sa halip na sila mismo ang gumawa nito. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink disciples ay may mas mahusay na pangunawa sa human race. Ang Black Ink disciple na si Lian Shu ay nagpatuloy sa pagsasabi. Sa nakalipas na 100 taon, ang Black Ink Clansmen mula sa Great Evolution Pass ay paulit-ulit na nakipagsagupaan sa army na kinabibilangan mo, at ang parehong partido ay dumanas ng napakalaking pagkatalo. Ngayon,
Ang Black Ink Clansmen ay natigil sa Great Evolution Pass habang ang humans ay hindi nang ahas na umatake ng padalos-dalos. Ang karagdagang paghaharap ay magpapaubos lamang ng ating lakas at mag-aaksaya ng ating oras. Ngayon, handang ibalik ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass sa humans. Kaya lang hindi natin alam kung willing ba ang humans na tanggapin ito. Nang marinig iyon, lihim na napangiti si Mo Tianzang. Ang totoo ay ang Black Ink Clan sa Royal City ay natalo, at ang mga nakagarrison sa Great Evolution Pass ay walang pagpipilian kundi iwanan ang lugar na ito. Gayunpaman, ang Black Ink Disciple na ito ay nagsalita sa paraang parang ginagawa ng Black Ink Clan ang isang pabor sa humans sa pamamagitan ng pagbibigay pabalik sa kanila ng Great Evolution Pass. Naisip ba nila na ang North-South Army ay walang ideya kung ano ang nangyari sa Royal City? Tulad ng inaasahan ni Mi Jinglun, inisip ng Black Ink Clan na hindi alam ng mga tao kung ano ang nangyari sa Royal City, kaya gusto nilang samantalahin ito. Sa kabila ng pag-alam kung ano ang nangyayari, ang 7th Grade Master ay nagpanggap na wala siyang alam habang mukhang nagulat siya. Ibabalik na lang sa atin ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass. Tumango si Lian Shu. Ang Great Evolution Pass ay orihinal na kabilang sa human race. Ngayon, ibinabalik na lang namin sa iyo. Ano ang mga kondisyon ng Black Ink Clan? Mukhang natutokso si Mo Tianzang. Walang paraan na ibabalik nila ito sa amin ng librero, hindi naman kasi sila mabait na tao. Nakangiting sumagot si Lian Shu. May mga kondisyon talaga. Gayunpaman, walang saysay na pag-usapan natin ito. Ang mga pinuno ng dalawang lahi ay kailangang magpulong para makagawa ng desisyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Mo Tianzang bago tumango. May point ka. Kung ganoon, bigyan mo ako ng sandali. Magpapadala ako ng mensahe sa mga nakatataas. Pagkasabi nito, kumuha siya ng communication bead at inactivate ang kanyang divine sense para makipag-ugnayan sa mga nasa forward base. Tahimik na naghihintay ang mga nag-aalalang Black Ink Clansmen na ito, lalo na ang feudal lord na may hawak na puting bandila. Pakiramdam niya ay may mga taong nakatingin sa kanya mula sa anino, kaya hindi siya mapalagay. Pagkaraan ng ilang sandali, inangat ni Mo Tianzang ang kanyang ulo at sinabing, "Nakatanggap kami ng isang utos. Dahil gusto ng Black Ink Clan na magdaos ng mga usapang pangkapayapaan, sabihin sa Territory Lord kung sino ang maaaring gumawa ng mga desisyon na lumapit." Kakausapin siya ng Army Commanders at Division Commanders. Tila inaasahan na ito ni Lian Shu, kaya umiling siya ng may ngiti. Hindi iyon nararapat. Kung pupunta si Sir Territory Lord dito, at balak siyang patayin ng Army Commanders at Division Commander, baka hindi niya mapanatiling ligtas ang sarili niya. Ngumisi si Mo Tianzang. Dati kang tao, kaya dapat mong malaman na hindi kami babalik sa aming salita. Pinabulaanan ni Lian Shu. Alam ko rin na ang panlilinlang ay isang mahalagang kasangkapan upang makamit ang layunin ng isang tao sa larangan ng digmaan. Naiinip na nagtanong si Mo Tianzang. Kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Pagbigyan mo muna ako, Feudal Lord. Pagkasabi nito, lumingon si Lian Shu sa Feudal Lord na may puting bandila at ginamit ang kanyang divine sense para makipag-usap sa kanya. Walang ideya si Mo Tianzang kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ang Feudal Lord ay patuloy na tumatango sa kanyang ulo, na tila si Lian Shu ang talagang pinuno dito. Ang Feudal Lord ay malamang na natarante dahil maraming mamamatay tao na layunin ang nakalok sa kanya, kaya wala siya sa mood na mag-isip tungkol sa anumang bagay. Sa makatuwid, hinayaan na lang niya si Lian Shu na magdesisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Lian Shu. Sa tingin ko ang mga pinuno ng dalawang lahi ay dapat magkita sa isang neutral na lokasyon upang maiwasan ang magkabilang panig na magkaroon ng masamang intensyon. Ano sa tingin mo, brother? Sa tingin mo, saan ang isang angkop na lugar? Tanong ni Mo Tianzang. Sumagot si Lian Shu. 1,000,000 kilometro ang layo mula sa Great Evolution Pass. Ang distansya ay nasa loob pa rin ng mga array na nakaset up sa Great Evolution Pass. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Lian Shu ang alok na ito ay upang bigyan ang humans ng puwang para sa negosasyon, ngunit nakakagulat, si Mo Tianzang ay direktang sumang-ayon dito. Mabuti, 1,000,000 kilometro ang layo mula sa Great Evolution Pass. Ang kanyang mabilis na tugon ay bumulaga kay Lian Shu habang siya ay nagtanong sa gulat. Hindi ba kailangan mong kunin ang pag-aproba ng iyong mga nakatataas, senior brother? Isang may kumpiyansa na si Mo Tianzang ang sumagot, binigyan ako ng mga komandante ng army ng autoridad na gumawa ng desisyon. Talagang nakuha niya ang pahintulot na ito nang makipag-ugnayan siya sa mga nasa forward base ngayon lang. Inasahan na ni Mi Jinglun ang ganitong uri ng kahihinatnan,
kaya sinabi niya kay Mo Tianzang na sumang-ayon na lang sa anumang lugar na iminungkahi ng kabilang partido dahil sigurado siya na saan man ginanap ang usapang pangkapayapaan, ang Black Ink Clan ay hindi mangangahas upang simulan ang labanan. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pagbibigay ng konsesyon dito, maaari silang maging mas agresibo sa panahon ng aktwal na negosasyon. Hindi sigurado si Lian Shu kung dapat niyang paniwalaan ang kanyang narinig. Gayunpaman, ang mga bagay ay dumating sa isang punto kung saan maaari lamang niyang paniwalaan ang 7th grade master na ito. Walang sino man ang makakaasa na ang lokasyon ng usapang pangkapayapaan ay napakadaling mapagpasyahan, lalo na ang feudal lord na sa harapan. Nang bumalik siya sa Great Evolution Pass na may hawak na puting bandila, pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya. Nang iulat niya ang kinalabasan kay Hongdi at sa iba pang territory lords, nagulat silang lahat. Hindi nila kailanman inaasahan na ang humans ay handang magsagawa ng usapang pangkapayapaan 1,000,000 kilometro lamang ang layo mula sa Great Evolution Pass. Gaano dapat kaitiwala ang mga tao na sumang-ayon dito? O may iba pa silang arrangement? Bumalik sa pasulong na base, lumabas si Mi Jinglun mula sa Purifying Black Ink battleship. Ang mga 8th Grade Division Commander sa likod niya ay maingay, ang ilan sa kanila ay gustong sumama habang ang ilan sa kanila ay gustong maglayag sa fleet para i-pressure ang Black Ink Clan. Pagkatapos ng lahat, ang lokasyon ng usapang pangkapayapaan ay masyadong malapit sa Great Evolution Pass. Kung ang Black Ink Clan ay maglaro ng anumang uri ng panlilinlang, ang mga tao ay magdurusa ng husto. Hinayaan lang sila ni Mi Jinglun na mag-ingay. Hanggang sa unti-unti silang tumahimik ay sinabi niyang, "Hindi ko kailangan ng sino mang sumama sa akin, di kailangan nating maglayag ng armada patungo sa lugar na iyon. Itong si Mi lang ay sapat na." Nang makita na ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay muling magkakagulo, pinigilan sila ni Mi Jinglun sa pagsasabing, "Huwag kang mag-alala. Ang Black Ink Clan ay hindi maglalakas loob na kumilos sa pagkakataong ito." Pinabulaanan ni Ouyang Lai. "Kahit na kumilos sila o hindi, sasama ako sa iyo." Na may isang walang magawang ngiti, sumagot si Mi Jinglun. "Hindi ka pa nakaka-recover, kaya anong pakinabang ng pagsama mo sa akin?" Sinabi ni Ouyang Lai. "Okay lang ako. Kahit may away, hindi ako magiging pabigat sa'yo." Umiling si Mi Jinglun. "Manatili ka lang dito at magpagaling. Mainit ang ulo mo, kaya baka hindi maganda kung makikipagtag ka." Itinikom ni Ouyang Lai ang kanyang mga labi at sumagot sa mahinang boses. "Itinikom ko na lang ang aking bibig pagdating natin doon. Gusto mo ba talagang sumama sa akin?" Tinitigan siya ni Mi Jinglun. Ngumuso si Ouyang Lai. "Ikaw at ako ay magkapantay sa ranggo, hindi mo ako mapipigilan na lumapit." Pinunasan ni Mi Jinglun ang kanyang noo. "Sige. Maaari kang sumama sa akin, Brother Ouyang." Nagkagulo ang 8th Grade Masters. Hindi nararapat na gusto ni Mi Jinglun na pumunta doon ng mag-isa, ngunit ngayong sabay na aalis ang dalawang army commander, ang North-South Army ay magiging walang leader kung magpasya ang Black Ink Clan na patayin silang dalawa. Nang makitang hindi nila itikom ang kanilang mga bibig, si Mi Jinglun ay nagbigay ng utos bilang commander ng army at pinatahimik sila. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang figure ang bumaril sa langit at tumungo sa direksyon ng Great Evolution Pass. Sa isang lugar sa pasulong na base, isang natulala na si Li Xing ay pinanood silang umalis ng may matinding paghanga sa kanyang puso. Gusto talaga ng Black Ink Clan na magkaroon ng peace talk sa humans. Paano kakaiba iyon? Hindi siya makapaniwala nang una niyang marinig ang tungkol dito. Ang mga dahilan kung bakit siya nagpasya na manatili ay, una sa lahat, hindi niya kailangang bumalik sa panig ng East-West Army, at pangalawa, gusto niyang malaman kung tama ang haka-haka ni Mi Jinglun. Ngayon, tila ang commander ng hukbo na ito ay talagang may hindi kapani-paniwalang pananaw. Siya ay nanatili sa tabi ni Xiang Shan ng napakatagal na panahon, kaya lubos niyang alam na ang huli ay napakatalino pagdating sa diskarte sa militar. Ngayon, tila may isang taong katapat ni Xiang Shan. Sa ganitong mga tao na namamahala sa Human Army, bakit kailangan nilang mag-alala na hindi sila manalo sa digmaan laban sa Black Ink Clan? Sa kawalan, sina Mi Jinglun at Ouyang Lai ay tumungo sa direksyon ng Great Evolution Pass sa tabi ng isa't isa. Sa una, tulad ng ipinangako ni Ouyang Lai kanina, nanatili siyang tahimik. Gayunpaman, hindi nagtagal ay itinulak niya ang kanyang pangako sa likod ng kanyang isip habang sinabi niya, "Old Me, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Iniisip ko kung naisip mo na." Nakangiting tanong ni Mi Jinglun. "Ano ang pinagkakaabalahan mo, Brother Ouyang?" Ikinaway ni Ouyang Lai ang kanyang kamay. "Tigilan mo na ako. Magaling akong lumaban, pero hindi ko ito forte na mag-isip ng kung ano-ano.
Kaya kailangan kong ipaliwanag mo sa akin. Sige, sige. Sinabi pa ni Ouyang Lai. Sa paghusga sa reaksyon ng Black Ink Clan, ang mga mula sa Royal City ay tiyak na nahaharap sa matinding pagkatalo. Kung hindi nila biglang nais na magkaroon ng usapang pangkapayapaan sa amin. Marshall Pick, Kabanata 5267. Usapang pangkapapayapaan. Tama iyan. Ang plano ni Senior Brother Siang ay umalis sila mula sa Royal City patungo sa Great Evolution Pass sa isang high-profile na paraan. Ang balitang ito ay dapat na naipasa mula sa Black Ink Clansmen sa Royal City sa mga nasa Great Evolution Pass through the Black Ink Nests. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang umalis sa Great Evolution Pass sa loob ng kalahating buwan. Kung hindi, huli na ang lahat. Bagamat aabutin ng isang buwan ang East-West Army bago makarating sa lugar na ito mula sa Royal City, ang Black Ink Clan ay kailangang umalis sa Great Evolution Pass kalahating buwan ng maaga kung gusto nilang maging ligtas. Kung hindi, maaari nilang matagpuan ang East-West Army at ang Old Ancestor sa daan patungo sa kanilang destinasyon, na magiging hatol ng kamatayan. Kung gayon, sa tingin mo ba ay patay na ang Royal Lord? Lumingon si Ouyang Lai kay Mi Jinglun. Iyon ang hindi niya moari. Bagamat mayroon siyang haka-haka, hindi niya matiyak. Buhay pa ang Royal Lord. Direktang sinabi ni Mi Jinglun. Bakit, sa tingin mo? Dahil ang Black Ink Clan ay gustong magkaroon ng usapang pangkapayapaan sa amin, nangangahulugan ito na gusto nilang iwasan ang North-South Army at magtungo sa Royal City. Kung ang Royal Lord ay namatay, ang Royal City ay nawasak. Kung ganoon, ano ang silbi ng kanilang pagbabalik sa Royal City? Maaari lang silang umalis mula sa likod ng Great Evolution Pass at gumawa ng detour sa kaliwa upang marating ang Wind and Cloud Theater. O, maaari silang pumunta sa Azure Void Theater sa kanan upang sumali sa Black Ink Clan doon. Dahil gusto nilang bumalik sa Royal City, ibig sabihin ay buhay pa ang Royal Lord. Nang marinig iyon, tumanggo si Ouyang Lai. Tulad ng naisip ko, haha, sabi nga ng matandang kasabihan, pare-pareho ang iniisip ng mga mahuhusay na isipan. Isa lamang siyang magaspang na tao na walang iba kundi ang malupit na puwersa, ngunit walang kahihiyang sinabi niya na siya ay may mahusay na pag-iisip tulad ng kay Mi Jinglun, na parabang siya ay isang matalinong tao. Nakangiting sinabi ni Mi Jinglun. May isa pang dahilan kung bakit sigurado ako sa aking conclusion. Oh, ano ito? Itinuro ni Mi Jinglun ang Great Evolution Pass. Kung napatay ang Royal Lord, nawasak sana ang Royal Lord Black Ink Nest, na dinadala ang mid-grade Black Ink Nest na iyon sa Great Evolution Pass kasama nito. Dahil buhay pa ang Black Ink Nest sa pass, iminumungkahi nitong maayos ang Black Ink Nest sa Royal City. Kaya, dapat ay buhay pa ang Royal Lord. Paulit-ulit na tumanggo si Ouyang Lai. Oo, iyon talaga ang iniisip ko. Sa Great Evolution Pass, habang nag-iisip ang mga Territory Lord kung may binabalak ang mga tao, isang Feudal Lord ang nagmamadaling lumapit at nagulat. May ilang tao na papalapit sa Great Evolution Pass. Iminumungkahi ng kanilang mga aura na sila ay 8th Grade Heaven Opening Realm Masters. Nagulat si Hongdi at ang iba pang Territory Lords. Tinanong ni Hongdi, ilan sila? Sumagot ang Feudal Lord. 2 lang sila. Mayroon bang mga sundalong tao sa likod nila? Nananatili sa kanilang base ang mga sundalong tao. Walang mga palatandaan ng karagdagang aktibidad. Hindi makapaniwala si Hongdi sa kanyang narinig. Agad siyang tumalon sa pader at tumingin ng mabuti. Mayroong talagang 2 sinag ng liwanag na nagmamadali patungo sa Great Evolution Pass. Sila nga ay mga 8th grade masters, dahil malinaw na naramdaman ni Hongdi ang 8th grade na aura na lumalabas sa kanila. Sila lang ba talaga ang 2? Bagamat naging magkaaway sila sa loob ng maraming taon, hindi maiwasan ni Hongdi na isipin na ang 2 8th grade masters na ito ay medyo matapang. Kung siya ang nasa posisyon nila, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay. Nang bumalik ang grupo ng Black Ink Clansmen at iulat sa kanila kung ano ang nangyari, naramdaman nila na ang mga tao ay dapat magkaroon ng isang uri ng pakana na gusto nilang gawin sa pamamagitan ng pagsang-ayon na magkita sa isang lugar na 1,000,000 kilometro lamang ang layo mula sa Great Evolution Pass para sa usapang pangkapayapaan. Ngayon, tila walang anumang uri ng balangkas. Kusang darating ang 2 8th grade masters, na naging dahilan kung bakit medyo mahina at maliit ang Black Ink Clan. Nang makita iyon, nahulog ang Territory Lord sa isang dilema. Kung talagang gusto ng mga tao na gumawa ng isang lansihin, maaari silang tumugon sa uri. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso. Ano ang dapat nilang gawin sa ganitong sitwasyon? Lahat ng Territory Lords ay tumingin kay Hongdi, umaasang gagawa siya ng desisyon.
Matapos itong pag-isipan, malungkot na sinabi ni Hongdi. Talagang matapang ang mga tao, ngunit hindi naman lahat tayo ay duwag. May isa ba sa inyo ang gustong bumati sa ating mga bisita kasama ko? Kung mayroon siyang pagpipilian, hindi niya nais na umalis sa Great Evolution Pass. Gayunpaman, siya ang may-ari ng teritoryong ito at ang pinuno ng Black Ink Clan dito. Kung hindi siya humakbang para harapin ang isyong ito, sino pa ang gagawin? Sinulyapan niya ang mga territory lord na ito, ngunit lahat sila ay nanatiling tahimik. Maliwanag, walang sino man sa kanila ang gustong sumama sa kanya. Palihim siyang napabuntong hininga, alam niyang na-trauma ang territory lords dito ng 8th grade humans noong nakaraang labanan. Sa laban na iyon, ang 8th grade masters ay kusang loob na nag-alay ng kanilang buhay para lang mapabagsak ang mga territory lords kasama nila. Noong panahong iyon, hindi siya nakibahagi sa labanan dahil kailangan niyang manatili sa pamamahala ng Great Evolution Pass. Gayunpaman, pagkatapos na maalis ang alikabok, narinig ni Hongdi ang lahat tungkol sa kung gaano kalunos-lunos ang labanang iyon. Kung siya ang mga territory lord na ito, nakaramdam din siya ng takot sa mga nakakabaliw na 8th grade masters na ito. Dahil walang gustong sumama sa kanya, siya na lang ang pumili ng sarili niya. Sinulyapan niya ang isang territory lord na ang anyo ay medyo tao at sinabing, "Sasama ka sa akin, Nui." Nagulat ang territory lord dahil hindi niya inaasahan na pipiliin siya ni Hongdi. Gayunpaman, lahat ay nakatingin sa kanya ngayon, at kung ano ang gagawin nila ay magdedetermina kung ang Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass ay makakaligtas, kaya hindi siya maaaring umatras. Kaya naman, inilabas niya ang kanyang lakas ng loob at tumango. Oo, tara na. Ikinaway ni Hongdi ang kanyang kamay, lumipad sa dingding, at tumakbo sa malayo. Mahigpit siyang sinundan ni Nui. Nang marating niya ang isang lugar na 1,000,000 kilometro ang layo mula sa Great Evolution Pass, huminto si Hongdi sa kanyang landas at matiag ang naghintay. Isang hakbang pasulong si Nui at tumabi sa kanya. Ang dalawang 8th grade masters ay kumikilos sa bilis na hindi mabagal o mabilis, kaya aabutin sila ng halos 1 oras bago sila dumating. Gayunpaman, ang kanilang mar-angle na aura ay malinaw na nararamdaman, at ang isang tao ay maaaring malabong makita ang mga figure na nakatago sa loob ng sinag ng liwanag. Nang matuklasan ang isang bagay na nakakagulat, kinilig si Nui at napabulalas. Hindi siya patay. Ano? Napasulyap si Hongdi sa kanya na nagtataka. Itinuro niya ang isa sa mga sinag ng liwanag. Ang may mas marahas na aura ay isang taong pula ang buhok. Si Shei Chong ay pinatay niya. Dapat ay namatay siya sa labanan na iyon, ngunit mukhang buhay pa siya. Nang mapatay si Shei Chong, siya ay nasa malapit, kaya nakita niya itong pinugutan ng ulo ng 8th grade Heaven Opening Realm Master na may pulang buhok gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, ang aura ng 8th grade Master ay agad na nalanta, kaya naisip niya na siya ay namatay kasama si Shei Chong. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya na ang 8th grade Heaven Opening Realm Master mula noon ay buhay pa. Ang pamilyar na aura ay nagpaalala sa kanya ng walang awa na lalaking pula ang buhok na tila walang pakialam sa sarili niyang buhay at hindi niya maiwasang kiligin. Nang marinig iyon, mas binigyang pansin ni Hongdi ang tao na may nagniningas na aura. Na-detect niya na kahit kahanga-hanga ang aura, medyo hindi ito matatag. Halata namang sugatan pa ang tao. Tila na kahit na ang tao na ito ay nakaligtas sa labanan 10 taon na ang nakakaraan, siya ay lubhang nasugatan. Kung hindi, gumaling na siya ngayon. Ang mga tao. Matapos makipaglaban sa human sa loob ng napakaraming taon, hindi pa rin maisip ni Hongdi kung ano ang mga pakinabang ng lahing ito. Hindi sila makakapag-cultivate ng kasing bilis ng Black Ink Clan, hindi sila kasing lakas ng Black Ink Clan, hindi rin sila walang katapusang makapag-alaga ng mga bagong sundalo tulad ng Black Ink Clan basta may Black Ink nests at resources. Gayunpaman, kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito, ang dalawang karera ay deadlock pa rin sa Black Ink battlefield. Ang Black Ink Clan ay hindi kailanman nagtagumpay sa mga tao. Kung kailangan niyang ibuod ito, sasabihin ni Hongdi na ang pinakamalaking lakas na mayroon ang mga tao ay ang kanilang katatagan. Ang mga lahi na hindi sapat na nababanat ay hindi nagawang labanan ang Black Ink Clan. Makalipas ang 1 oras, ang dalawang sinag ng liwanag ay dumating sa isang lugar na 100 kilometro lamang ang layo mula sa Hongdi at Nui bago huminto. Masasabing ito ay isang mapanganib na distansya, tulad ng sa isang territory lord o 8th grade master, ang ganoong distansya ay hindi naiiba sa pagiging magkaharap sa isa't isa. Maaaring hawakan ng isa ang kabilang partido sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng kanyang kamay. Dahil dito, naging tense sina Hongdi at Nui. Nawala ang mga ilaw at nagsiwalat ng dalawang figure.
Ang isa sa kanila ay nakasuot ng mga scholar na damit at may feather fan sa kanyang kamay. Ang isa naman ay isang matipunong lalaking pula ang buhok. Hindi tulad ng kung gaano kabalisa sina Hongdi at Noyi, ang dalawang tao na ito ay mukhang kalmado at nakolekta, at nang makita ang kanilang pagkabalisa, ang pulang buhok na 8th grade master ay Lantaranginisan. Lihim nitong ikinagalit si Hongdi. Mayroon silang Great Evolution Pass sa likod nila, at sakaling magkaroon ng anumang anomalya, ang kapangyarihan ng mga arrays at artifact ay uulan sa dalawang tao na ito. Bakit siya matatakot sa kanila? Sa kabilang banda, ang dalawang tao na ito ay walang suporta dito. Kung magkakaroon man ng hidwaan, tiyak na maghihirap sila. Sa pag-iisip nito, nagpahinga si Hongdi at kinuyam ang kanyang kamao, tulad ng karaniwang bati ng mga tao sa isa't isa. Hongdi, ibinigay din ni Nuyi ang kanyang pangalan. Nakangiti, binati sila ni Mi Jinglun pabalik. Great Evolution Northern Army, Mi Jinglun. Great Evolution Southern Army, Ouyang Lai. Nagulat si Hongdi saglit. Kahit na ang dalawang lahi ay nasa isang paghaharap sa loob ng maraming taon, hanggang sa sandaling ito ay natuklasan niya na pinangalanan ng humans ang kanilang army pagkatapos ng Great Evolution. Ipinakita nito na determinado silang kunin muli ang Great Evolution Pass. Bagaman hindi ko pa narinig ang iyong mga pangalan, alam ko na kayong dalawa ay mahusay na mga strategist pagkatapos makipag-usap sa inyo sa loob ng maraming taon. Marami kaming naranasan ng mga kabiguan dahil sa iyo. Nakangiting sagot ni Mi Jinglun. Dahil mahina kaming mga tao, maaari ka lang naming harapin gamit ang mga diskarte. Magkaaway kami sa larangan ng digmaan, at hinding-hindi pinipigilan ng magkabilang partido ang aming kapangyarihan kapag kumikilos. Si Ouyang Lai ay lihim na nagpadala ng voice transmission kay Mi Jinglun. Ang Black Ink Clan ay marunong ding mambola sa iba. Hindi tiyak kung sinadya niya, dahil ito ay isang transmission na maririnig sa loob ng isang tiyak na saklaw, kaya malinaw na maririnig din siya ni Hongdi at Nuyi. Sa sandaling iyon, nakaramdam sila ng hiya. Pinigilan ni Hongdi ang kanyang galit at nagpatuloy sa pagsasabing. Bagaman kami ay dumanas ng napakalaking pagkalugi, ganoon din ang masasabi para sa mga tao. Sa paglipas ng mga taon, wala sa dalawang lahi ang nakakuha ng mataas na kamay. Ngayon, mayroon kaming Great Evolution Pass habang kulang ka sa mga sundalo. Sa palagay ko ay wala kang kapangyarihan para sakupin ang Great Pass. Nanatiling nakangiti si Mi Jinglun sa kanyang mukha habang sumagot. Pinag-iisipan pa namin kung dapat naming salakayin ang Great Pass. Kung magtatagumpay tayo, malalaman natin pagkatapos nating lumaban. Kumunat ang noo ni Hongdi. Hindi ka ba nag-aalala na lahat ng sundalo mo ay mapapawi kapag sumiklab ang isa pang labanan? Umindayog ang feather fan, nakangiting sumagot si Mi Jinglun. Lahat ng tao, mula sa 5th grade hanggang sa 7th grade, huwag matakot sa kamatayan. Ito ay pareho para sa atin sa 8th grade. Sigurado akong namulat kayong lahat sa ating determinasyon pagkatapos ng nakaraang laban. Malungkot na sinabi ni Hongdi. Bagaman hindi ko personal na naranasan ang labanan na iyon, narinig ko ang tungkol dito pagkatapos. Ang lahi ng tao ay talagang determinado. Itinago ni Mi Jinglun ang feather fan at sinabing, tapusin na natin ang maliit na usapan dito. Nagpadala ka ng mga sugo sa aming panig upang humingi ng usapang pangkapayapaan, kaya paano mo gustong pag-usapan ito? Nandito ka ba para pag-usapan kung aling panig ang may mas walang takot at magiting na mga sundalo kasama nitong si Mi? Pinabulaanan ni Hongdi. Tiyak na hindi iyon ang gusto kong pag-usapan. Hayaan nating ayusin ang mga bagay dito at ngayon. Kinokontrol namin ang Great Evolution Pass, habang kayong mga tao ay walang sapat na lakas tao para masakop ito. Ang pakikipaglaban ay magpapaubos lamang ng ating lakas at mag-aaksaya ng ating oras. Ang Great Evolution Pass ay orihinal na pagmamay-ari ng humans, at hindi nauugnay sa pundasyon ng Black Ink Clan. Pagkatapos ng talakayan kasama ang iba pang territory lords, nagpasya kaming ibalik ang Great Evolution Pass sa humans. Hindi ako sigurado kung willing kang tanggapin ito. Sumagot si Mi Jinglun. Pumunta kami dito para kunin ang Great Evolution Pass. Dahil handa kang ibalik ito sa amin, bakit hindi namin ito tatanggapin? Marshall Pick, Kabanata 5268. Ang kondisyon ng tao. Mabuti. Mahinang tumanggo si Hongdi. Maaari nating ibalik ang Great Evolution Pass sa mga tao, ngunit may mga kondisyon ito. Nakangiting sumagot si Mi Jinglun. Walang librera sa mundong ito. Batid namin iyon. Naiintindihan na mayroon kang ilang mga kondisyon. Kung papayag ba tayo, ibang bagay na iyon. Nagpatuloy si Hongdi. Ang mga sundalo ng dalawang lahi ay maswerte at ikaw ay may prinsipyong tao.
Itinikom ni Ouyang Lai ang kanyang mga labi, na parabang sinasabi niya na ang Black Ink Clansman na ito ay nililinis muli ang mga ito. Hindi siya pinansin ni Hongdi at dumiretso sa puntong. Simula noong sinakop ng Black Ink Clan ang Great Evolution pas 30,000 taon na ang nakalilipas, gumugol kami ng maraming oras at pagsisikap sa pagpapatibay nito. Maliban sa iba't ibang mga setup, ang Black Ink Nest doon lamang ay lubhang mahalaga. Kung aalis tayo, walang paraan na mapanatili natin ang Black Ink Nest, kaya inaasahan namin na ang mga pagkalugi na iyon ay sasagutin ng mga tao. Sa makatuwid, maaari naming ibalik sa iyo ang Great Evolution Pass, ngunit kailangan mong bigyan kami ng sapat na mapagkukunan bilang kabayaran. Nanatiling nakangiti si Mi Jinglun sa kanyang mukha. Naiintindihan iyon. May iba pa ba? Nagulat si Hongdi, dahil hindi niya inaasahan na ang tao na ito ay napakadaling lapitan. Naisip niya na ang mga tao ay makikipagtawaran sa lahat ng bagay sa kanya. Bukod pa riyan, nang pag-usapan nila kung saan dapat isagawa ang usapang pangkapayapaan, hiniling ng Black Ink Clan na maganap ang mga ito 1,000,000 kilometro lamang ang layo mula sa Great Evolution Pass, ngunit ang humans ay direktang sumang-ayon dito. Tila ang 8th grade master na ito ay isang prangka na tao. Bukod dito, paulit-ulit kaming naharang ng mga tao noong sinubukan naming umalis sa Great Pass noong nakaraan. Wala kaming pagpipilian kundi ang makipaglaban sa buhay o kamatayan kasama ka at kalaunan ay napilitang bumalik sa pass. Upang maiwasan itong mangyari muli, hinihiling namin sa iyong army na mag-withdraw ng 10 araw na distansya sa kaliwa o kanan ng Great Evolution Pass. Saka lang tayo makakaalis ng walang pag-aalala. Ano sa tingin mo? Isang makatwirang kahilingan. Tumanggo si Mi Jinglun. Magpapadala ka ba ng ilang tao upang subaybayan kami? Tumanggo si Hongdi. Oo. Gagawin ko. Kung hindi sila susubaybayan, walang garantiya na mananatili ang humans ng 10 araw na distansya mula sa Great Evolution Pass. Kung haarang muli ng mga tao ang kanilang daan, hindi maiiwasan ang labanan. May iba ka bang kondisyon? Tanong ni Mi Jinglun na may kaparehong hindi maipaliwanag ng ngiti sa kanyang mga labi. Walang ideya si Hongdi kung ano pa ang mga kondisyon na dapat niyang gawin. Ang pagkuha ng mga mapagkukunan mula sa humans ay mas katulad ng isang paraan upang ipakita na ang mga sakripisyo ng Black Ink Clansmen na napatay sa labanan ay hindi walang kabuluhan. Maliban doon, ang mga tao ay kailangang lumayo upang matiyak na ang Black Ink Clan ay hindi maa-ambush. Ang dalawang kondisyong ito ay sapat na. Ito ay walang kabuluhan upang ilabas ang iba pang mga kondisyon. Hindi tulad ng maaari nilang sabihin sa humans na humingi ng tawad sa pagkamatay ng mga sundalo ng Black Ink Clan. Ang mga tao ay hindi kailanman sasang-ayon sa gayong katawa-tawang kahilingan. Dahil dito, umiling si Hongdi at sinabing, kung sumang-ayon ang mga tao sa dalawang kondisyong ito, ibabalik namin sa iyo ang Great Evolution Pass. Napangiti si Mi Jinglun. Prangka kang tao rin. Kung ganoon, dapat ay prangka tayo sa isa't isa. Dahil nabanggit mo na ang mga kondisyon na mayroon ka, pag-uusapan ko ngayon ang mga kondisyon na mayroon tayong mga tao. Kumunat ang noo ni Hongdi. May mga kondisyon ang tao. Sinabi ni Mi Jinglun. Dahil ito ay isang negosasyon, bakit hindi makapagmungkahi ang mga tao ng ilang kondisyon? Natahimik si Hongdi, ngunit sa pag-aakalang dapat niya itong marinig, tumanggo siya. Kung ganoon, mangyaring magpatuloy. Pagkatapos tumanggo, iwinagayway ni Mi Jinglun ang kanyang feather fan at malungkot na sinabi. Ang unang kondisyon ay ang Black Ink Clan ay maaaring umalis sa Great Evolution Pass, ngunit ang lahat ng mga mapagkukunan, kabilang ang lahat ng mga kuta at kaayusan na na-install ng Black Ink Clan, ay dapat manatili dito. Nang marinig iyon, nagalit si Hongdi. Gusto mong iwanan namin ang lahat ng mapagkukunan at kagamitan sa Great Evolution Pass. Akala niya mali ang narinig niya. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Nui, na mukhang tuliro na nakakunot ang noo. Oo, lahat. Tumanggo si Mi Jinglun. Hindi alintana kung papayag ang kabilang partido dito, itinutok niya ang kanyang feather fan sa Great Evolution Pass at nagpatuloy sa pagsasabing. Ang pangalawang kondisyon ay ang Black Ink Nest sa Great Evolution Pass ay kailangang manatili. Hindi ito masisira ng Black Ink Clan, at hindi mo rin ito maaalis. Imposible. Umungol si Hongdi. Pag-aari niya ang Black Ink Nest, at personal niyang napisa ito. Kung ito ay nahulog sa mga kamay ng mga tao, ang paghahatid ng impormasyon sa pagitan ng Black Ink Clan ay malalantad sa mga tao. Bukod dito, maraming kakaiba at hindi pangkaraniwang pamamaraan ang tao, kaya hindi siya sigurado kung magagamit nila itong Black Ink Nest para saktan siya kahit papaano. Sa makatuwid, direkta niyang tinanggihan ang ideya ng hindi man lang ito pinag-isipan. Kahit na hindi niya maalis ang Black Ink Nest,
kailangan niyang sirain ito sa halip na payagan ang mga tao na kontrolin ito. Direktang hindi pinansin ni Mi Jinglun ang kanyang pagsabog, at nang mawala ang ngiti sa kanyang mukha, tiningnan niya si Hongdi sa mata at same time na sinabi. Ang ikatlong kondisyon ay dapat manatili ang lahat ng Black Ink Disciples. Sa pagkakataong ito, hindi sumabog si Hongdi, dahil nang tumawid ang kanyang galit sa isang kritikal na punto at sa halip ay naging mahinahon siya. Tinitigan niya si Mi Jinglun na may singkit na mga mata at walang emosyong sumagot. Mukhang hindi ka talaga interesadong makipag-usap sa amin. Na may seryosong ekspresyon, sinabi ni Mi Jinglun. Kami ay taos-puso. Kung hindi, hindi na sana kami dumating. Dahan-daang umiling si Hongdi. Ngunit wala akong nakikitang sinseridad mula sa iyo. Ang pagpapalam sa Black Ink Clan na ligtas na umalis sa Great Evolution Pass ay ang pinakamalaking katapatan na maipapakita namin. Kumunat ang noo ni Hongdi. Anong ibig mong sabihin? Nakangiting sagot ni Mi Jinglun. Kailangan ko bang linawin sa iyo? Sige, gagawin ko na lang. Sa paglipas ng mga taon, ang North-South Army ang lumalaban sa inyong lahat. Sa kabilang banda, ang East-West Army ang responsable sa pagsira sa Royal City. 10 araw ang nakalipas, sa labanan sa labas ng Royal City, ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding pagkatalo. Marami sa iyong mga kasama ang napatay, at ang Royal Lord ay nagdusa ng matinding pinsala. Ngayon, ang East-West Army ay papunta na rito mula sa Royal City at makikipagkita sa atin sa loob ng 1 buwan. Pagdating ng panahong iyon, magkakaroon tayo ng sapat na lakas tao at kasama natin ang Old Ancestor. Kaya, paano mo kami pipigilan kahit na magtago ka sa loob ng Great Evolution Pass? Nagulat si Hongdi. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa Royal City? Hindi niya inaasahan na alam ng mga tao ang nangyari sa Royal City. Ang dahilan kung bakit naisip pa niya ang kanyang dalawang kondisyon ay naisip niya na ang mga tao ay mas mababa sa Black Ink Clan pagdating sa paghahatid ng impormasyon. Sa totoo lang, maituturing na mapalad ang Black Ink Clan kung ligtas silang makaalis sa Great Evolution Pass at makabalik sa Royal City. Sa pamamagitan ng pagdadala ng dalawang kondisyon, gusto lang ni Hongdi na magmukhang mapagmataas ang Black Ink Clan habang hindi mahalaga kahit na hindi sumang-ayon ang mga tao sa kanila sa huli. Sa makatuwid, nagulat siya nang malaman na nalaman ng mga tao ang kinalabasan ng digmaan. Paano nila nalaman ang tungkol dito? Aabutin ng isang tao kahit 1 buwan bago makarating sa lugar na ito mula sa Royal City. Ang digmaan sa Royal City ay natapos lamang 10 araw na ang nakakaraan, kaya malabong malaman ng mga tao sa lugar na ito ang tungkol sa kahihinatnan. Ang tanging posibilidad ay inaasahan na ng mga tao ang kahihinatnan ng digmaan at nagpadala ng isang tao sa lugar na ito upang ipaalam ito sa North-South Army ng maaga. Nagulat ka ba, Sir Hongdi? Bahagyang ngumiti si Mi Jinglun. Si Hongdi ay isang territory lord, pagkatapos ng lahat, kaya pagkatapos ng isang saglit na sorpresa, siya ay natauhan at nabigla. Bakit ka pumayag sa aking mga kondisyon, kung gayon? Ginugulo mo ba ako? Umiling si Mi Jinglun. Hindi ako pumayag sa iyong mga kondisyon. Sinabi ko lang na maaari mong sabihin ang iyong mga kondisyon, at pag-uusapan natin ito. Natahimik si Hongdi. Nang hindi binibigyan ng oras ang kabilang partido para pag-isipan ito, nagpatuloy si Mi Jinglun sa pagsasabi. Darating ang East-West Army sa lugar na ito sa 1 buwan. Gayunpaman, hindi natin maaalis ang posibilidad na ang Old Ancestor ay maaaring kumilos sa kanyang sarili. Kung ganoon, makakarating siya sa lugar na ito mula sa Royal City sa loob ng ilang araw. Kapag nangyari iyon, walang sino man sa inyo ang makakaalis. Nang inig si Hongdi sa sandaling iyon, dahil hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan ang paniwala na ang Old Ancestor na darating sa lugar na ito ng mag-isa, kaya mabilis siyang tumutol. Walang paraan na hindi nasugatan ang iyong Old Ancestor pagkatapos ng pakikipaglaban sa Royal Lord. Kung ganoon, kailangan niyang magpagaling ngayon. Anong silbi ng bluff mo? Umiling si Mi Jinglun. Hindi siya nagmamadaling gumaling dahil mas mahalaga ang muling pagkuha ng Great Evolution Pass. Ang Old Ancestor ay hindi katulad ng iyong Royal Lord na natatakot sa kamatayan. Sa tuwing sumiklab ang labanan, palagi siyang nangunguna sa singil. Kaya, kung gusto ninyong lahat na ligtas na umalis sa Great Evolution Pass, mas mabuting gawin ninyo ito ng mabilis. Ang pag-alis sa loob ng 3 araw ay mainam. Kung hindi, hindi mo magagawa kapag dumating ang Old Ancestor. Sa kabila ng pag-alam na ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na ito ay sinusubukang bantayin siya, si Hongdi ay naguguluhan pa rin, dahil kung ang Old Ancestor ay talagang pumunta sa lugar na ito ng mag-isa, ang Black Ink Clan ay mapapahamak.
Sa paglipas ng mga taon, mula sa impormasyong nakalap nila sa pamamagitan ng Black Ink Nests, ang Old Ancestor ay isang babae na halos hindi masasabing isang makatwiran at mahinahong tao. Pagkatapos pag-isipan ito sa isang maikling sandali, sinabi ni Hongdi. Sasang-ayon kami sa iyong unang kondisyon. Ang mga mapagkukunan ay hindi mahalaga sa kanila. Hanggat maaari silang bumalik sa Royal City, maaari silang magmina ng higit pa. Sa makatuwid, siya ay direktang sumang-ayon dito. Napakagaling. Gayunpaman, natatakot ako na hindi ako sumang-ayon sa pangalawa at pangatlong kondisyon. Sinaman siya ni Mi Jinglun ng masamang tingin. Kung hindi ka papayag, wala tayong magagawa kundi ang lumaban. Nagngangalit si Hongdi. Kung mag-aaway tayo, siguradong mawawalan kayo ng buhay. Walang imak na sagot ni Mi Jinglun. Ayos lang. Hindi kami mag-iisa sa inyong dalawa para makasama kami sa daan patungo sa Yellow Springs. Sa sandaling ito, pinagsisisihan ni Hongdi ang desisyon na ginawa niya noon. Hindi niya dapat sinubukang maging matapang sa pamamagitan lamang ng pagdadala kay Nui. Sa halip, dapat ay pinapante niya ang lahat ng territory lords. Sa mas maraming tao sa kanilang panig, maaari silang magsanib puwersa at talunin ang dalawang tao na ito. Ngayon, ito ay isang nakakahiyang sitwasyon. Kung sumiklab ang away dito, ang dalawang 8th grade masters na ito ay walang alinlangan na mamamatay, ngunit siya at si Nui ay malamang na mawalan din ng buhay. Ang 8th grade humans ay tila nagkaroon ng pagkahilig para sa mutually assured destruction sa territory lords. Nang makitang naabot na nila ang isang deadlock, si Nui, na nanatiling tahimik sa lahat ng panahon, ay biglang nagmungkahi. Pakiusap, kalmeyan ang inyong mga sarili. Dahil ito ay isang negosasyon, dapat tayong maging cool. Ano ang punto ng pagharap sa isa't isa ngayon? Sa palagay ko, dapat tayong dalawa na magkasundo. Lumingon sa kanya si Mi Jinglun. Anong uri ng konsesyon ang gagawin mo? Humingi ng paumanhin ang sagot ni Nui. Pakibigyan mo ako ng sandali, sir. Pagkasabi nito, nakipag-usap siya kay Hongdi gamit ang Divine Sense sa harap mismo ni Mi Jinglun at Ouyang Lai. Isang napakaraming ekspresyon ang bumungad kay Hongdi at ilang sandali pa, tumanggo siya ng may malungkot na ekspresyon. Ito ay maliwanag na siya ay ayaw pa rin, ngunit walang ibang pagpipilian. Noon lumingon si Nui kay Mi Jinglun at pilit na ngumiti. Sir Mi, napag-usapan ko na ang bagay na ito kay Sir Hongdi, at napagpasyahan namin na papayag kami sa iyong pangalawang kondisyon. Isang matalinong desisyon. Nakangiting tugon ni Mi Jinglun. Ipinakita namin ang aming sinseridad sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa iyong pangatlong kondisyon, kaya maaari mo bang bawiin ang iyong pangatlong kondisyon para ipakita na handa ka ring magbigay ng konsesyon. Sa ganoong paraan, makakamit natin ang isang mapayapang kasunduan ng hindi gumagamit ng hindi kinakailangang karahasan. Nakangiting sumulyap sa kanya si Mi Jinglun. Pumayag ka sa isa sa aming mga kondisyon, kaya magmumukha kaming hindi makatwiran kung hindi kami papayag bilang kapalit. Walang dahilan para tanggihan ko ang proposal mo. Nang marinig iyon, natuwa si Nui. Gayunpaman, bago siya makapagsalita, nagpatuloy si Mi Jinglun sa pagsasabi. Mabuti, dahil nagpakita ka ng sapat na katapatan, hindi kami magiging makapangyarihan. Itong si Mi ay babawiin ang pangalawang kondisyon ng ating panig. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa Black Ink Nest. Wala akong pakialam kung aalisin mo o sirain. Gayunpaman, ang lahat ng Black Ink Disciples ay kailangang manatili. Aayusin natin sila. Nanlaki ang mga mata ni Nui sa hindi makapaniwala habang siya ay nawawalan ng salita. Hindi niya inaasahan na si Mi Jinglun ay babalikan sila sa paraang sa pamamagitan ng pagbawi sa pangalawang kondisyon ngunit pinipilit silang tanggapin ang pangatlo. Sa tabi niya, may madilim na ekspresyon si Hongdi.